natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who years ago, on October 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operation. Pagkarami-raming vehicles, yung basahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Leyte. Child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world. Tangina, namamagana yung mukha ni Bongbong Marcos sa kasinungalingan. Saan niya kaya nadadampot yung lakas ng loob at saka kapal ng mukha? Imagine niyo na sinabi niya yun, na si Tolentino ang unang pumunta, si Tolentino ang tumulong. Alam mo, malaking sampal yan sa in fairness ang laking sampal niyan sa mga taong taga-Tacloban. Kayong mga taga-Tacloban, kayo ang makakapagsabi kung sino ba talaga ang unang dumating dyan at tumulong sa inyo. Sa totoo lang, ngayon ko nga lang narinig na nagpunta pala dyan si Tolentino Ang pagkakaalam ko, ang nagpupunta dyan si Marojas at saka si Diba? He was actively there. Isang sampal din niya kay Marojas. Nasasabihin ni Bongbong Marcos, si Tolentino ang nagpunta dyan? Talaga ba? Siguro even if I do research, kung nagpunta nga ba siguro nagpunta, but not the first responder. Diba? Hindi siya ang una sa ground zero, not unlike the Dutertes. At si PRRD, kasama ang kanyang anak na si ngayong Mayor Baste. Tangina, ang kapal-kapal talaga ng mukha ni Bongit, Wala bang kargada yan? Hindi ba yan Hindi man lang nag-iisip? Hindi lang siya credit grabber, ha? In fairness. Hindi lang siya credit grabber. Ano pa siya? Sinungaling. To the highest level. Akala ko ba galit kayo sa fake news? Kayo nandiyan dyan sa TRICOM. Ayan, malinaw na naglalabas ng mga maling impormasyon yung presidente ninyo. Was that the first time? No, it's not the first time. Sa naging press con nila Attorney Jamie Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Topacio, Attorney Lambino, and the rest, si dating Speaker of the House, Pantaleon, okay, Alvarez. And yung taga Citizens Crime Watch. So hindi ako sure kung pareho ba yung pinag-uusapan ni Attorney Vic Rodriguez doon sa tawag dito, yung pag-file nila ng criminal case. Kasi doon sa press ko nila Attorney Topacio, inihayag po nila na sila po ay mag-file ng criminal case din, falsification of legislative documents sa Office of the Prosecutor. May mga nagtatanong, bakit hindi nila i-file iyon sa Office of the Ombudsman? Okay? Kasi ang hinahandle naman ng Office of the Ombudsman, mga criminal cases, administrative cases, and graft and corrupt cases. Sa Office of the Ombudsman, more often than not, siguro tinignan nila yung time frame. Matagal. Hindi gaya po sa
sa Office of the Prosecutor, no? Baka for them mas mabilis compare sa ombudsman. Anyhow, palala na ng palala yung sitwasyon. As you can see here. Yung mga abogado natin, gaya ni Atty. Vic Rodriguez, ni Atty. Topacio, ni Atty. Jimmy Bondo, hindi talaga nila binibitawan ng issue ng GAA. Mga ilang araw na rin nilang hinahanap yung enrolled bill na yan. Kasi dun mo makikita kung sino-sino ang mga anong mga nabago or may pagbabago ba. 'Di ba? Yung petition or motion na inihain nila Attorney Vic, yun is to force the House of Representatives and Senate na ilabas yung enrolled bill na yun. Okay. And I'm very sure alam naman nila nun. Sa totoo lang, ako natatakot ako para kala Attorney Topacio, kala Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga taong to, malalaking tao to eh. Malalaking tao ang binabangga ng mga ito. Napakatapang. No? We don't know kung ano ang kayang gawin ng mga kinakalaban nila. We don't know kung hanggang saan kayang lumaban ito nila Attorney Jimmy Bondo, Attorney Topacio, Attorney Vic Rodriguez, pati na rin of course itong si Congressman Sid Pungab. Pagdasal po natin ang kanilang safety na lagi silang ilayo, no, sa kahit anong klaseng kapahamakan. 'Di ba? Sana hindi natin makalimutan lahat ng pinagdaanan natin for the last 3 years dito sa set ng mga kongresistang to. Kung meron mga kongresista nagagraduate na sa susunod na election na hindi na sila qualified tumakbo because na-consume na nila yung full term nila at bababa sa mga LGUs, no, sa provincials, wag niyo pong kakalimutan kung ano yung ginagawa nila ngayon. Lahat ng pang-aabuso gaya ng mga nangyayari from the previous House of Representatives inquiry in aid of legislation, kaya po natin ng hustisya ang mga taong kawawang-kawawa. Dahil pinakontempt, pinakulong, pinatagal, gaya ni Atty. Zuleika Lopez, wag po natin silang kalimutan. It's high time na tayo naman ang maningil. Ito yung tamang araw, oras at panahon na tayo naman ang maningil sa pamamagitan ng balota.